Magandang araw! Welcome sa Values Education 7, Term 1, Week 4. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang mga paraan ng paggamit ng pagpapahalaga at virtue. Para sa kasanayang pampagkatuto, nakakikilala ng mga paraan ng paggamit ng pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya. Nasusuri at naipakikita ang kahalagahan ng mga virtues at pagpapahalaga sa mga katangiang magdudulot ng positibong pagbabago at pag-unlad sa buhay ng isang tao. Nakapagsisiyasat ng mas malalim na pangunawa sa paggamit ng pagpapahalaga at virtue sa pagpapasya upang maitaguyod ang katotohanan at kabutihan. Para sa lilinanging pagpapahalaga, ito ay ang pagiging matatag. Bilang baliktanaw sa ating nakaraang aralin, narito ang aktibidad na may pamagat na Dignity Walk. Hatiin sa pangkat ang klase at ang bawat miyembro ay may nakadigit na bond paper sa likod. Sa loob ng 5 minuto ay susulatan ang bond paper ng bawat miyembro ng pangkat ng salitang may kaugnayan sa aralin na dignidad. Ang mga kasagutan ay ibabahagi sa klase. Ngayon naman, narito ang aktibidad na tumpak o mali. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Pagpipilian ang kasagutang tumpak kung nagpapakita ng mabuting pag-uugali at mali kung hindi. Una, naghanda ng sorpresa para sa amang may kaarawan. Pangalawa, pagkuha ng kaklase mo ng 10 pisong nakapatong sa mesa ng silid. Pangatlo, pagbibigay ng inumin sa babaeng estrangherong nauuhaw. Pang-apat, hindi na nagpaalam sa magulang na aalis dahil emergency ito para hindi na mag-alala. At panglima, pakikipaglaban ng suntukan sa kalaban ng kapatid mong nagkapasa. Magaling! Naipakita ninyo sa pagsagot sa mga pahayag ang kahusayan sa pagpapasya, maingat na pagkilos at maayos na pakikipagkapwa. Ang pagpapasya ay bunga ng malalim, malikhain, at kritikal na pag-iisip ng isang tao patungkol sa mga bagay na nararapat na makahantong sa paggawa ng ikabubuti at tama para sa lahat. Pagkilos naman ang nagpapahiwatig ng aktibidad, gawa, o aksyon na naglalayong magdulot ng pagbabago, pag-unlad o pag-abot sa mga layunin. Ang pakikipagkapwa naman ay naipapakita sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa, kakayahang umunawa sa damdamin ng iba, pagtulong at pakikiramay, bayanihan, at sa pagiging mapagpatuloy. Ang salitang virtue ay galing sa salitang Latin na virtus o vir na nangangahulugang pagiging tao, pagiging matatag, at pagiging malakas. Samantalang ang pagpapahalaga o values ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. Mula sa ugat ng salitang ito, mahihinuha natin na ang isang tao ay kailangang maging malakas o matatag sa pagbibigay halaga sa anumang bagay na tunay na may saysay o kabuluhan. Halimbawa, mapahalagahan ang pag-aaral kung paglalaanan ito ng ibayong pagsisikap at pagtsatsaga na may kalakip na sakripisyo. Hindi kailanman maaangkin ang pagpapahalagang ito kung hindi tayo magiging matatag o malakas sa aspektong pisikal, pangkaisipan o emosyonal. May 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Ito ay mula sa thesis ni Tong Kun Min na A Study of the Hierarchy of Values.
Una, mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kung ihahambing sa mababang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang paggastos ng pera upang ibili ng aklat ay mas mataas kaysa sa ipambili ito ng pagkain. Mas tumatagal ang kaalaman na makukuha sa aklat kaysa sa kasiyahan ng pisikal na katawan dahil sa pagkain. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon. Pangalawa, mas mahirap mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga. Kahit pa dumarami ang nagtataglay nito, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng material na bagay ay lumiliit habang nahahati ito. Ngunit ang pagpapahalaga sa karunungan ay hindi nababawasan kahit pa mahati ito o ipamahagi sa napakaraming tao. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagpapasalin-salin nito sa napakaraming henerasyon na pananatili ang kalidad nito. Pangatlo, mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Ito ay nagiging batayan ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na tinitiis ng lungkot, pangungulila at labis na pagod upang kumita ng sapat na salapi. Ginagawa niya ito upang mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang anak. Para sa kanya, mas mataas na pagpapahalaga ang mapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral kaysa sa kanyang pagsasakripisyo at pagod. Pang-apat, may likas na kaugnayan ang antas na pagpapahalaga at ang lalim ng kasiyahang nadarama sa pagkamit ito. Sa madaling salita, mas malalim ang kasiyahan na nadama sa pagkamit ng pagpapahalaga, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahan ng pagsali sa isang prayer meeting kaysa sa paglalaro ng basketball. At panglima, ang isang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Halimbawa, ang taong may kapansanan na patuloy na lumalaban sa buhay. Hindi naging hadlang ang kapansanan upang ang pagnanais na magtagumpay ay makamtan. Ngayon, ating sagutan ang isang gawain. Suriin ang sitwasyon. Sagutin ng oo o hindi ang sitwasyon at bigyan ng paliwanag. Una, palaging binubuli ng barkada nila Marco si Adam dahil ito ay patpatin at hindi masyadong palakibo. Tama ba ang ginagawa ng barkada ni Marco? Oo o hindi? Bakit? Pangalawa, niyaya si Kyla ng kanyang mga kaklase na mag-inuman dahil birthday ng isa nilang kaklase. Hindi nagpaunlak si Kyla dahil alam niya na magagalit ang kanyang mga magulang kung uuwi siya ng gabi at lasing pa. Tama ba ang ginawa ni Kyla? Oo o hindi? Bakit? Pangatlo, nasunugan ng bahay ang pamilya ni Leslie. At bukod pa roon, inatake sa puso ang kanyang ama dahil sa nangyari. Nasa ospital ito at kailangan ng pantustos. Nagplano siyang nakawan ang mayaman nilang kamag-anak. Tama ba ang gagawin ni Leslie? Oo o hindi? Bakit? Pang-apat, tinitingnan ni Cora ang kaklase nilang si Lucy dahil parating sunod sa uso ang cellphone nito at parati itong nanlilibre sa kanyang mga kaklase. Pinamalita ni Cora na may matandang mayaman na kasintahan ito na may asawa. Tama ba ang ginawa ni Cora? Oo o hindi? Bakit? Panlima, sikat na singer si Paula. Subalit sa kabila pala nito ay mayroon siyang ghost singer. Nagagawa niya ito dahil sa mayaman ng kanyang pamilya at maraming koneksyon sa industriya. Tama ba ang ginawa ni Paula? Oo o hindi? Bakit?
Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.